Change back, sorry. Back to, okay. iPhone. Okay, let me try again. Gabi. Gabi. Magandang gabi, mga kapanalig, mga tagapakinig. Sabado na naman, it's Saturday, 7 to 8. And here comes Senior City Kwentuhan. Brought to you by Senior Sa panahon ng COVID. nauna pa kaysa Education Network, Adult Learning and Education Program, and Lapis Siso Channel. And Philippine Rural Reconstruction Movement. Thank you, girlie. And we have been with you since 2020 and fifth year na. Wow. And your co-host po, ako po si Ed De La Torre at ang ating housemate. Si Tita Girlie. Thank you very much. Now, episode 6 for this year to February. And of course, it's Ed's week. So, Yes. related yan. But not the usual. Kasi ang rami naman pwede ng mga broadcast, mga vlogs, mga talk shows. So, we decided ang ating pong coverage dito ay medyo iba. Kaya nga, ang tawag nating title ng ating episode ay ipa-plus natin yung screen natin. Ito, Fragments of Remembering. Naku, Wow. mga pira-pirasong pag-aalaala. Hindi kompleto, pira-piraso. Although sabi ni may isang mother sa Facebook, sabi niya, Ed, ako'y 81 years old, baliktad sa akin. Remembering fragments. Pira-piraso lang naalaala ko. So ang idea po sa araw na ito at sa linggong ito, hindi isang comprehensive kundi bits and pieces of remembering. Pangalawa, kaya naman bits and pieces talaga ay nag-request ang Radio Veritas inaugural program na tawag ay Atin Ito. In-announce natin last Saturday pero hindi natuloy. Ngayon, tuloy na. Problema naman, dapat ako'y kasali ron sa first minutes. Nahihirapan kami sa technical arrangement. Kaya tuloy-tuloy pa muna po tayo sa ating Senior City Kwentuhan. Tingnan natin if makakasingit tayo mamaya na parang pakikipag-usap sa kay RC Garcia na anchor po ng programang Atin Ito. By the way po, just as ang Senior City ay simultaneously livecast sa iba't ibang Facebook pages na na-post tayo, yung Radio Veritas Atin Ito ay simultaneously livecast rin. Pero akala namin madaling pagsamahin, hindi pala pwede. Isang Zoom lang ang pwede at saka iba-ibang syempre FB pages. Kaya radyo yan. sorry na lang po, we will try again. Alam mo na, lifelong learning, mag-aaral tayo. If we can find a solution, we will find it. But just to explain, kasi nga fragments, tingnan nyo ang ating poster. Nagsimula ito kasi ang original plan nga ay itong Atin Ito discussion ang simula dahil nga last time, tatandaan po niyo, sinabi natin yung faith and commitment and isang expression nun, nabigla tayo, hindi lang yung paring nagmisa sa West Philippine Sea, kundi pati mga bishops nag-issue ng statement. And they consider, nandun sa West Philippine Sea from Pangasinan to Zambales, ganyan. Pagkatapos, ang sinabi lang moral imperative na ipagtanggol ang hindi lang sovereignty kundi livelihood ng ating mga mangingisda. At okay lang na kung kailangan na to, humingi pa ng tulong sa mga kaalyado. Kaya medyo mabigat yung statement na yon. Sa kabilang istasyon po, sa Radio Veritas ngayon, hindi lang naman po ako ang guest. Kaya kung hindi man ako makasali ron, nandun ho naman si Paeng David, yung malaking bata kaysa akin na presidente ng Akbayan. Na siya ho ang naging commander nung Christmas convoy ship
Okay. doon sa West Philippine Sea. O, ano pa ito bang poster? So isa yun po. Ay yung Gumbursa naman dahil nga ang atin yung programa po sa kabila ng atin ito ay weekly program na dinidiscuss ang relasyon ng pananampalataya at social and national issues. Okay. At ang nakitang isang topic na Gombursa. babanggitin nila ay yung nangyari sa yung Gumbursa film. Kasi tulad ng nabanggit natin last week, February 17 po, in 1872, Yun yung martyrdom. ginarote ang Martyrdom. si Father Gomez Yes, Burgos Burgos et Zamora. Kaya isa rin yun sa pag-uusapan la sa kabilang, para tayong ABS-CBN at GMA, no? Kabilang istasyon hindi binabanggit. Hindi, sa Radio Veritas po. Pwede naman. Pag-uusapan po kasi si RC Garcia po na parang anchor host ng regular ay layperson pero aral ho rin niya sa seminaryo, very religious at malalim mag-isip po tungkol sa teolohiya at pananampalataya. Ikaw din. Medyo naman. Father Ed de la Torre. Kasi alam mo naman ho ako, ex-priest. Pero wag ho akalain ng iba na si Girlie po na aking asawa ay ex-nun. Akalaan nila ay None of the above. ang ex-priest ay nagiging asawa ay ex-nun. N-O-N. Anyway, nagpapatawa lang ho ng konti. Kasi medyo mabigat rin pag EDSA Kasi pakikibaka, panahon ng martial law, maraming naging martir, maraming pinahirapan, na inaresto, kinulong, na-torture, pinatay. Kaya ang third topic naman natin po, nalalabas na main topic natin ngayon, ay tungkol kay Isagani Serrano. Kasi nga po, si Isagani Serrano, yun hong predecessor ko sa PRRM bilang presidente. Siyempre, mas nauna pa si Horacio Boy Morales. And I was reminded this morning sa isang meeting po, pag-usapan natin yung RISE, Remembering Isagani Serrano. Sinabi sa akin, oy, kayong tatlo, ni Boy Morales, ni Gani Serrano, at ikaw, Ed de la Torre, kayo ay pasimuno nung diskusyon nung panahon ng EDSA tungkol sa popular democracy. Kasi pag EDSA, iniisip restoration of democracy. Pero ang ni-restore ay yung elite-dominated democracy. Ang gusto namin ipusay popular democracy, yung demokrasya ng hindi lang sa iilan kundi sa karamihan at hindi lamang i-elect mo tas bahala ka na, magpa-participate ka na patuloy mo through tinig, pagkilos, organisasyon, advokasya na ma-influensyahan ang sino mang nasa kapangyarihan. Ngayon, si Gani po ay namatay 5 years ago. Yes. Marami naman nag-isip agad noon kasi nga po kami ay nasa Bantayog ng Mga Bayani, isang organisasyon na kinikilala at pinaparangalan ang mga kumilos ng panahon ng martial law and beyond na nag-alay ng kanilang serbisyo sa bayan para sa kalayaan at demokrasya at katarungan. At sabi nila, ay siguradong dapat yan. Pero siyempre may proseso po, may magno-nominate, tas magre-research sila. Marami naman silang nakuha, pero kulang yung nakuha nilang testimonya ng pagkilos ni Gani sa panahon ng martial law. Nung siya ay nagtatago, kasama sa kilusan at iba pa. Pero finally, the good news po, last year, finally po. Wala ba tayong poster ni Gani? Mamaya, ang Board of Trustees po ng Bantayog ng Mga Bayani ay nagdesisyon na siya ay parangalan at ilagay ang pangalan niya doon sa Wall of Remembrance ng Heroes and Martyrs. Ngayon, taog ito po, February 23 or 22, nagdidebate nga kami kanina fifth anniversary, death anniversary ni Gani Serrano. Kaya sa PRRM na dating pinamunuan niya, kami po ay nagtanghal ng isang pag-aalaala. Konting selebrasyon, konting kainan, may kantahan, may mga speeches
tungkol sa buhay at halimbawa ni Gani. At yun ho ang nangyari kanina at gusto rin nating Ibahagi. ibahagi sa inyo yung ilang mga pictures po. Hindi na originally ho, ambisyoso kami ni Girlie. Kukunin pa ng video pero kami ninenervyos na tuloy kami kumukuha ng video. Hindi kami professional ay garal-gal kung minsan ang sound. Kaya paumanhin na lang po ay puro still photos lang. At sana po ay kayo'y masiyahan naman sa kwentuhan namin ni Girlie. Kasi talagang mangyayaring senior city kwentuhan. Kwentuhan ng dalawang senior citizen. So yun po, fragments, pira-pirasong mga pag-alaala na lahat ay may koneksyon sa pananampalataya, sa bayan, at to some extent sa diwa ng EDSA na ating sinasariwa at gusto nating alalahanin at gusto nating buhayin ang gusto. Ang slogan nga ay, buhay pa ang EDSA. Okay. So yan po ang topic sa gabing ito ng ating Senior City Kwentuhan. Punta tayo sa susunod. Just to remind ho, Veritas 846 sa mga may radyong gustong makinig at sa Facebook page rin po ng Veritas, pwede yung sundan ngayon. Hindi ho kami magseselos o maghihinanakit kung paminsan-minsan ay makinig kayo ron sapagkat ako nga po ay hindi makapasok doon. So, tingnan At natin. pag-usapan yung atin ito sa panibula. Sigurado ngayon nagsasalita na po doon si RC Garcia at kanya na sigurong binabasa yung pahayag ng mga obispo tungkol sa West Philippine Sea. Lamang nga dahil sa teknolohiya ay talagang 8, nagkakahirapan kaming 4, wilay. 6 live. Okay? O ba, papakinggan mo? Hindi, titingnan ko lang. Bilib naman ako sa aking co-anchor dito at co-host Cheche niya. Pero pumunta na ho tayo sa ating mas pangunahing topic ngayon dahil nga na-discuss naman natin last Saturday po yung atin ito, West Philippine Sea at itong Gumbursa. Senior City ka. Yun lang ang Ayan. Ito yung poster. Nabigla lang ako sa gubuhan ng poster ito para namang Okay na, wag mo nang punahin. Kagani, Boss Gani, bayani Gani ang bayani. Remembering Isagani Serrano as a hero. 5th anniversary commemoration. Ginawa kanina lamang po. Bandang tanghali Pakilala na sa natin. PRRM Penthouse. Kasi hindi naman lahat nakakakilala kay Gani, kay Kagani, kay Boss Gani. Ikaw ang magpakilala. Aba, marami akong masasabi. Sige, lapit-lapit lang para mapakinggan ka sa iyong sasabihin tungkol kay Gani. Si Isagani po, para dun sa mga henerasyon na naging mga aktivista, isa po siya sa pinakamahusay na community organizer. Noong pong nagkaroon ng mga mamamayan na nagmamahal sa bayan, si Gani po ay isa sa mga organizer sa Tondo. Kasi yun po yung pinakamarami noon na mahihirap pero masisipag at masidhi ang pananalig na aangat ang buhay nila kung magkakaroon sila ng organisadong lakas. Si Gani po, yun, the quintessential community organizer. Kaya alam na alam po niya ang puso at ang mga pamamaraan na ikinasisiya ng mga nasa Tondo. At doon po niya nasanay ang mga tao paano maging CO, community organizer. Pero hindi lang po yun ang ginawa ni Gani. Siya rin po ay isa sa mga kauna-unahang malalim ang pag-iisip at naisip niya, hindi lang dapat yung mga nasa Tondo ang magkaroon ng organisadong lakas, kundi ang mga kabataan. So isa po siya sa nagtayo at nagpalakas ng tinatawag na radikal na
organisasyon ng mga kabataan, yung pong SDK. Yan. Ano yung ibig sabihin ng SDK? Ikaw ang sumagot. Samahan ng Demokratikong Kabataan. Kabataan. Yan. Ang mas kilalang isa dati ay Kabataang Makabayan. Yes, KM. Pero meron din pong itinapat si Nagani. Hindi ko lang alam kung nagkaroon ba sila ng rivalry o nagkaroon sila ng pagkakaunawa na hindi naman lahat ay sasapi sa Kabataang Makabayan. So nilagyan po niya yung demokrasya, no? Para naiintindihan ng mga tao. Noon po ay hindi pa uso yung human rights. Kaya ang diniin po niya, importante na maintindihan ng mga kabataan ano ba ang tunay na demokrasya. Tama. Saka baka isipin po nyo na Mm. nung kumilos si Gani sa SDK o kahit yung iba sa KM, bago mag-martial law, legal hong pagkilos yun. Hindi ho Yes. yun illegal, Mhm. hindi subversibo, Hindi po. bagamat kritikal sa gobyerno, Mhm. pero mas magandang papel nila ay hindi yung parang batiko sa gobyerno, kundi pagmumulat ng komunidad, ng kabataan sa mga paaralan at pag-organize para sila kumilos sama-sama, no? Mhm. Pero unfortunately for all of us, September 21, 1972 po, Ay, nag-declare ng martial law. batas So, militar. parang yung ginagawa before September 21 na legal, controversial, pero Ay, maraming may naging. gusto, ay biglang illegal. Kahit Yes. ako, sabi ko nun, Mm. ay kung kahapon ang ginagawa natin ay okay lang, ayon sa pananampalataya, ayon sa batas, ay Mm. bakit biglang iba na dahil lang binago ng presidente Ang ang batas. batas. Kaya ang nangyari, kinagani, napasama na ako. Mhm. Di syempre, sabi, ituloy natin. Pero ngayon, mapanganib na sapagkat martial law na, Mhm. illegal na, subversibo na ang Oh, tingin pero sa'yo. lumukso pa rin tayo kahit na naging illegal ang paggagawa ay may tawag. Okay lang. So, pwede po bang buksan natin kung ano po yung tawag? Okay. Ano? Sino ba Hindi na yan? muna ako tumatawag kasi yung ang Radio Veritas sa akin. Sige. Punta tayo sa Radio Veritas. Aking ano? Oo. Sige. Ano ho natin muna, pansamantalang Ilagay mo muna yung poster ng Radio Veritas. ibalik natin po. Ay, paano ba babalik yung Radio Veritas? Nakakalimutan ko na naman. Ako, Yung si screen Girlie, sharing. stop Stop share. share. Yeah. Tapos, s- screen share uli. Ganun rin eh. Ha? Nasa na yung Radio Veritas? Hindi, babalik lang natin dito. Ayun, hindi ko lang alam. Ayun, bumalik. Okay, sige. Go Sasagutin ko na. muna ho kasi Go. Go na. tumawag po at sasagutin po natin para mapakinggan natin ho ang aming diskusyon. Ang kausap po sa atin ngayon, nagsasalita sa Radio Veritas ay si Archie Garcia na anchor ng atin ito. Magandang hapon po. Ito po si Ed De La Torre. Yung telepono daw po. Sige, 0919 007 0860. Okay. Wow, ang Ibang dami klase ano. ho. Ano na gan? Iintayin po natin. Tatawagan na po ako. At titingnan natin. Sana po ay kahit paano, hindi man live at Zoom, ay makakapag-usap kami konti po ng atin ito, inaugural program po sa Paano Radio Veritas hindi ko siya mahanap sa with the Facebook? anchor na si RC Garcia at pag-uusapan po namin muli yung sinabi nating pinag-usapan natin panimula nitong nakaraang linggo tungkol sa ah, ay
Sa West Philippine Sea, atin ito. Hirap palang hanapin siya. Iba talaga ang teknolohiya. Sorry na lang po at kaming dalawang senior citizen ay laging nahihirapan. Kasi hinahanap ko pumupunta sa 2021 pa. Ganon? Oo, yung lumang Veritas. Ay, Tapos nako. yung iba Misa. Tapos yung Talaga. iba, oo, hindi ko makita yung, kasi it says live streaming today. Pero ang hirap talaga ng hindi, hindi techie. Kung pwede nga lang. Hirap nga. Sorry po. Sorry lang po ha, pero kasama na ho yan sa ating lifelong learning ngayon. Paano connect by cellphone? Hello? Ito po si Ed de la Torre. Sorry, ako na ang tumawag. Oo. Eh kasi hinagamit mo eh. Okay. So anong gagawin ko? I-off ko ito at tawag ka uli? Sige, sige. Okay. So, Oo. isang lesson po natin. Okay. O ngayon, hindi na tayo Facebook, Messenger na. Messenger naman muna po tayo. Okay. Tatawagan po tayo ni RC Garcia, ang anchor ng Veritas program on Atin Ito. Ah, Magandang hapon. Naririnig ka ba? Nar- Sinasabihan po niya ang anchor na hindi na Zoom, kundi phone pats na lang. Eh, paano yung nakikinig sa atin? Hindi marinig. Magandang gabi, RC at Paeng. Naririto nga ako. Sorry na lang, hindi nagkaayos yung Zoom. Kaya boses ko lang ang mapapakinggan nyo at hindi mukha ko. Pero mas magaling na rin kasi mas maganda yung mukha makikita na si Paeng at kasama mo, RC. Magandang gabi, RC. So, sorry na lang at hindi nagkaayos yung Zoom ha. So at least by phone pats tayo. Mm-mm. Pero mahirap eh. Matatali Well, tayo. masasabi ko lang, saglit na lang ito sapagkat Oo. medyo mahirap ang ating phone patch. Masasabi ko lang na yung nangyari nung Disyembre na ating civilian Christmas supply mission sa West Philippine Sea ay talagang parang nakapa-attract hindi lamang ng atensyon ng kung sino-sino, kundi naka-inspire sa marami naming kakilala na, uy, may magagawa ng pala tayo para tulungan ang ating frontliners at gusto nilang sumali sa anumang susunod na pagkilos. Kaya kami natutuwa na maraming interesado at nag-iisip nga ang atin ito na siguro bandang kung Christmas last time, baka after Easter ay magkaroon tayo ng pangalawang civilian mission pero nakatutok particularly sa pangangailangan ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea na nahihirapang parang kumita ng kanilang pangangailangan araw-araw sapagkat hindi sila makapangisda sa mga dati nilang pinapangisdaan. Kaya kami natutuwa, lalo na particular yung alam kong nabasa mo na, yung suporta ng mga obispo sa mga lalawigang kaharap ng West Philippine Sea at handa sila, nanawagan sila na moral imperative. In other words, tungkulin ng sino mang Kristiyano at sino mang nananampalataya na tulungan ang nangangailangan at humingi ng tulong sa gustong tumulong. Medyo bagong stand ito at pagpataba ng puso, nakaka-inspire, lalo na sa mga araw ng EDSA na isang historically ay reference na
ang simbahan ay pwedeng makisangkot sa labas ng simbahan basta issue ng kapakanan ng tao at sambayanan, lalo na ang mga nangangailangan. So, kahit paano, RC, pareho naman tayong senior citizen na. Siguro kung minsan, nadidismaya tayo at sa tingin natin, parang silent yata ang simbahan kung kailangan at the same time, malaki ang potential. So ako, panibagong sigla, panibagong pag-asa at sana sa pamamagitan ng programa mo ay maibalita pa rin natin ang iba pang pagkilos at paninindigan ng simbahan sa mga isyung nakakaapekto sa ating sambayanan, lalo na sa mga mahihirap at nangangailangan. Okay. If we are too long term, mawawala yung maghihintay. Hindi naririnig yun. Okay. Kumukunti na yung naghihintay. Ako po ay 80 anyos na, mag-81 sa susunod na taon. Kaya oo. Sige. Pero wag nating masyadong pahabain ang over the phone kasi I'm sure baka ang listeners nyo magustong pakinggan yung ang nakikita nilang kasama mo na mas maganda sa paningin si David kaysa kay Ed de la Torre boses lang. Sige. Gani Serrano. Oo. Oo. Salamat, Arsis. Salamat, Paeng. At tutuloy na kami sa Senior City. At tuloy kayo sa atin ito. Sinasabi natin sa ating mga tagapakinig na manood tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8 ng atin ito with the anchor na si RC Garcia. Okay, balik tayo kay Gani Serrano. At least kahit paano na pagbigyan natin yung pakiusap ni RC na sama ka naman sa inaugural. Kasi hindi ba ganun kadali, ano? Hindi, naghihintay na yung mga tao. Kaya sorry lang po, ano? Balik tayo kay Isagani Serrano, kaibigan, kasama, at ngayon ay tinuturing na bayani ng bayan. Pero ano nga ba talaga ang naiambag ni Gani? Lalo na kung ang mga nakikinig sa atin ay pinanganak nung panahon ng 1950s or 1960s. Kasi hindi naman siya influencer. Oo nga eh. Yung mga lalo na yung mga Gen Z at saka millennials na ngayon pinanganak sila nung year 2000 pa yung iba. So ano ba ang pwede nating ibahagi na maintindihan nila? Sino ba itong si Kagani? Ito, ang papakita natin, tamang-tama. Okay. Ano yung Rice Board with Youth Environmentalists? Kasi nga po, kaninang umaga, yung RISE, ang ibig ko sabihin ay Remembering Isagani Serrano. Ako ay member ng board yan. Hindi yan yung kanin, no? RICE. Pero habang bago kami magpulong, aba, may dumating na mga kabataan, estudyante ng Bataan Peninsula State University. Na sila ay mga youth environmentalist, no? Bakit napunta sa environment ang Ayun, ang gusto kong banggitin. Kasi pag inisip mo, Sagani Serrano, bayani, aktivista, inisip nyo social issues, demokrasya, katarungan, manggagawa, magsasaka. Mangingisda. Lahat daw yun. Ako, baka magalit ang mangingisda sa atin. Pero po, ang PRRM, after after EDSA, so legal na naman, ang issue pa rin ay democratization, no? Ang PRRM po ay may tawag na fourfold program: education against ignorance, second, health
against disease and Illness. sickness. Third, Livelihood against poverty. unemployed. And self-governance Effective. against apathy. Okay. But then in 1992, Mhm. 92 ha, Mhm. patungo na kay Ramos pagkatapos ni Cory, Oh. nagkaroon po ng Rio Summit Ano sa ba yun? Brazil. Ano yun? It was Earth Summit. At Lumabas at tumingkad ang issue ng kalikasan at environment. anong connection ni Gani dyan? Kasama siya doon sa summit at pagbalik, Mm. before, during, and after, sabi niya, 92 yan ha, 1992. Mm. ay naku, hindi pwedeng puro social justice lang tayo at democracy. Tuloy yan. Mhm. Pero may isa pang mabigat na usapin, ang kalikasan. Hindi pa quite climate change, although sinimula ng pag-usapan noon ang climate change. So, mula doon, naging advocate ang PRRM pero sa pangunguna ni Gani Serrano. Kaya So, siyang isa sa kauna-una isa sa kauna-unahang environmental activist and advocate. At more Okay. important, galing naman sa Sa- social justice. Kasi kung minsan, Oh, pinagsasabong nagsasabong. yung mga aktivista na Oh. puro issue ay justice, Yes. democracy, Oh, ngayon. dictatorship. Oh, ano na? At then saka, ngayon naman sabi, paano yung sustainability, Mhm. environment, climate change, biodiversity? Oo, pero specific. Kasi sabi dun sa iba, wag daw masyadong maraming konsepto. Ano ba yung nakaka-inspire dito sa buhay ni Gani? Ano exactly ang naiambag niya bukod sa pag-attend sa Rio Summit? Oh. Yun na nga, mula noon nagsimula siyang magsulat, magsalita, mag-organize. Mhm. Kaya nga ang isang pinag-usapan namin kanina, Okay. sa Rice Board, ay ang raming pinagsusulat ni Ganing naka-influence, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bahagi ng mundo. Pero, hindi na-publish. Kaya, Bakit? wala kaming pera, saka parang walang market yata. Oh, sige. Pero the good news po, at mamaya meron diyang slide, Pakita natin. ang Foundation for Philippine Environment, sabi nila, kung yung mga nasulat ni Gani, hindi tungkol sa ibang issue, kundi tungkol lamang sa environment at climate justice, ay titipunin namin, handa ho silang suportahan. Okay. At tamang-tama, yung dumating na kabataan, Yun ang kanila. involved rin sila sa ibang issues, pero ang Pero, pangunahin lang tinututukan primary. ay climate change and environment. Kaya ang ganda. Meron ba tayong slide dyan? May poster ba tayo? Ako naman ay kumuha lang ng ilang picture Okay kanina. na. Kasi panay tao walang puno. Maya na lang. O sige. Anyway. Sunod. Ayan. Si Dr. JP. Oh. Anong ibig sabihin nito? Teres. Ayun. Oh. Itong picture dyan ay yung Bantayog ng mga Bayani Monument. Saan yan? Nandyan po sa pagkanan ninyo mula EDSA patungo Quezon Avenue, patungo sa Circle, dadaan po kayo bago dumating yung Transco. Manila. O galing Cubao. Oh. Ayan, sa labas po ay may picture na may estatwa. Monumento na ang gumawa po ay yung national artist na si Ed Castrillo. Okay. Yan ho ay estatwa ng inang bayan na para bagang inaalalayan ang bayaning parang nabuwal, no? Nag-e-echo. Pagkatapos po si Dr. GP Perez po ay member po ng Board of Trustees ng Bantayog ng mga Bayani at siya po ang nagpahayag at inulit ang formal na parangal kay Gani Serrano bilang isa sa mga 300 names pa lang po ang naiukit sa Wall of Remembrance sa Bantayog ng mga Bayani. Although ang mga na-document na at naka-queue. Mga ilang libo na. Pero ang hirap kasi kung minsan walang dokumento, walang witnesses. Kung minsan wala pang gustong magpa-interview. Kaya, pero sa proseso yon ngayon.
So, ang maganda po yung at nagsalita po later, makikita na yung picture po ng ah, Ay, anak na lalaki ni Gani Serrano, si Carl. yung honoring Ang sinabi nga niya, alam mo, may gani sa loob ng natin lahat bawat isa. sa puso natin, In other words, mawala man siya, may natitira sa atin sa ating panahon at sa sa bawat ating isa. pamamaraan. At yun ang commitment rin ng mga kabataang dumalaw doon mula sa Bataan Bataan. Peninsula State University. Parang sinabi rin ni Maria, naalala mo no, na meron tayong bantayog sa ating mga puso. Sabi Doon nga, natin itinatangi, pinagpupugayan, kahit na hindi tayo makarating dito sa bantayog ng mga bayani, alalahanin natin ang mga bayani natin ng batas militar, ng panahon ng batas militar, at isa puso natin ang pagpaparangal sa kanila. siguro ang isang magandang banggitin natin, hindi ito original kay Gani, galing ito sa isa pang Earth Summit sa Johannesburg sa South Africa. Mm. Pero mula doon may isang line na almost poetic na si Gani ay laging inuulit-ulit sa kanya ko unang Yung napakinggan fragile ng world. tawag niya kasi pag sinabi mong justice, lalo na sa British language, ang kanilang preferred term ay fairness. Fairness. Yan ang sabi ng British. Kayo, Pilipino, justice. Gusto namin fairness. Pero dinagdag doon sa Joburg na pinick up ni Gani ang relasyon sa environment. Fragile world. Kasi ang fairness, nakikipagbakbakan, agawan ng resources at kapangyarihan. Pero pag hindi ka aware na may fragility ang daigdig natin, baka mamaya kahit lehitimo yung iyong pagkilos at pakikibaka, mamaya mas dadagdag ang pagkasira ng environment. So babalansehin mo ang pagsasaalang-alang ng fragility ng ating daigdig at fairness sa loob ng fragile world. Kaya isa hong associated ko sa kay Gani yung idea, we must fight for fairness in a fragile world. Paano natin yan sa Tagalog? Ayun Kung ang alam tayo ko. ay may kausap na bata, halimbawa grade 4, ano po yung fragile? Ano po yung fairness? Kayo ho mga nakikinig sa amin, kayo na po ang mag-isip sapagkat itong si Girlie naman ako inaambush. Hindi naman. Hindi ko alam kung Kasi ano pag sasabihin. nakikinig ako, sabi nga ng mga tao, mabibigat at malalalim ang mga katagang binibitawan natin. Pero pag minsan naisip ko, kung nais nating maintindihan ng mga kabataan at lalo na yung mas mabata pa na pinanganak lang nitong year 2000, yung mga Gen Z, wala silang masyadong naiintindihan. Tulad ng climate justice. Bakit humihingi ba ng katarungan ang mga puno, ang Hindi, mga kasi sabi nga, yung klima, tinatamaan lahat. Pero okay. yung mas mayayaman, mas ligtas, may magagawa. Yung mas mahihirap, medyo mas parang nagkakaroon ng sakuna. Pero hindi lang yon. Bakit nagkaroon ng climate change? Yung maraming bagyo. Sabi natin, ang Pilipinas, 22 typhoons a year. Parang natural na yan. Buong buhay na natin, alam natin ang panahon ng tagbagyo at panahon ng tag-init. Paano nagbago ang pagiging tag-init at saka tag-ulan? Ano nga ba yung climate changes na yan? Bakit crisis na? At sinasabi nga ng iba, maraming dahilan, pero ang isang may pwede tayong gawin dahil tayo ay may responsibilidad yung malaking salita, anthropogenic. Ano yun? Genic, galing sa Genesis, Yung anthropos sa Greek ay people. So, human-induced, human-caused destruction of the forest, extraction of minerals, pollution of the air, gano'n. At saka pollution of the water, na siyempre may nakikinabang pero may tinatamaan. Pero pag tumama ay
lahat pero unfair pa rin. Mas Dahil, maliit ang kontribusyon kasi nakakasira rin ng nagkakaingin at iba. Pero mas maliit ang kontribusyon, mas mabigat ang tama sa kanila. Kahit sa ating bansang Pilipinas, mas ano, maliit ang ating contribution sa uh, greenhouse gases emission, pero ang haplit sa atin, kasi hagupit ay mas parang malakas. kasi tayo, hindi tayo nakarating sa Rio, hindi din tayo nakarating doon sa mga malalaking komperensya. Bakit nagagalit yung mga climate justice activists sa yung mga rich countries? Ano ba ang kanilang pananagutan dito sa climate Kapagkat crisis? dahil hindi naman ito personal o moral Oo. sin, kundi ang nature po ng development ng kanilang mga lipunan at gano'n rin ang aspiration ng mga Mm. bansa tulad ng Pilipinas ay Mm. industrialize. Eh pag nag-industrialize ka, kailangan mong power. Mm. Saan manggagaling yan? Coal at saka oil, Mhm. bunker fuel, tapos Ah. araming pollution, Mhm. tapos mag-extract sa katutak na minerals, madi-destroy ang habitat. So, again, cumulative collective, hindi naman individual lang, ano? And for example, sa richer nations, ang laki ng consumer power, bili ng bili ng bili-bili, Mhm. tapon ng tapon ng tapon sa araming waste, including pollution sa waters, no? Naalala ko, dun sa mga influencer, maraming nagkikwento na, oh, itong pinakambagong telephone. Mm. Sabihin nila, yan, oh, bilhin natin. Hanggang makikita mo yung ordinaryong mga tao, kailangan silang bumili ng cellphone. Pero dun sa research nila, napakarami palang minerals Mm. ang kailangan para lang makapag-produce ng isang cellphone. At lalo na, the more expensive ones, the more it needs all these minerals and other inputs na manggagaling sa kalikasan. Kasi hindi naman po naiimbento yan galing sa hangin. So isa Um, yan sa parang with the advancement of consumerism ng mga cellphones, may effect din po yan sa ating kalikasan. Isa yun. Sige po, pero can we move Yes, to on? Gani. Hindi kasi Pero enjoy si Gani sapagkat ang oo. isang gusto nga niya ay paano Mm. i-popularize, paano Yes. ipaliwanag sa Yes. paraang Yeah. maiintindihan at Yeah. Oo. magkakaroon ng Oo. ah, sense of Kaya responsibility nga. na may magagawa pati. Ano? Oo, kasi nga ang hirap pag sabing worldwide. Hindi man ako sumasakay lagi sa eroplano. Hindi rin naman ako sumasakay sa kotse. Wala nga akong kotse. Hindi ako gumagamit ng gasolina. So ano ang responsible consumerism or consumer para nakakabawas sa climate crisis? Punta tayo sa susunod na slide. Ayan naman, ang other speaker kanina Okay. nagparangal, Si si Attorney Attorney Tony Lavinia. Linya. Tatlong bagay ang nais kong bagitin. Si Oo. Attorney Tony Lavinia ho ay much later than Gani, hindi contemporary. Pero mukhang kamukha niya. Pero ang binanggit niyang mahalagang, Oh. unang-una, nung sila'y nagkakilala ni Gani, tas nagsasamahan sila sa mga konferensya nga, ano raw, siya dahil negosyador, gobyerno, Anything can be negotiated well, or there tanggap are that there always. will always be some compromises, no? Okay. Si Gani raw ay pero Principle. napaka principle, pero at the same time hindi naman yung masyadong palaaway. In fact, sa isang video po ni dating Secretary Liling Briones Mhm. na chairperson po ng RICE, binanggit nga niya na si Gani ay firm, But napaka-sharp magsalita, pero malumanay, hindi nang aaway. Pero yan hindi naman daw. basta bumibigay. Hindi tulad ko, sabi ni Lilig, ako nangungulekta ng kaaway. Ikaw? Mhm. Siya. Ngayon, sabi ni Tony, yun ang nakuha niya. Kaya paano mo babalansehin na principled ka, pero marunong kang mag-adjust at kilalanin na ang iba, ibang pag-iisip, ganun. Pero ang pangalawa na for me was more touch. Kasi Wow. nga po, si Gani po, ang ikinamatay niya Cancer. ay kasi isa huli ang heavy smoker rin. At nung
Ay, hindi pa nga sinasabi sa amin na meron na pala siyang mabigat na ano, Lung na cancer. lung cancer. And they tried to cure it, pero talagang yun ang ikinamatay niya. Ay sinabi ni Tony Lavinia, maliban sa kanilang shared commitment to the environment, siya rin po, sabi niya, ay nagkaroon ng cancer, prostate, na halos namatay na siya. Kaya sabi niya, iniisip niya yung halimbawa ni Gandhi na kahit may sakit na at na kilos pa rin ang kilos. Kaya sabi niya, ako rin, nagdesisyon ako na kahit pwedeng mag-retire na o mag-rest ng Kailangan pa konti, rin. kikilos ako hanggat kaya ko pang kumilos. Kaya sa akin malaking bagay po yung kanyang testimony. Very unusual yun kasi very personal. Hindi lang tungkol sa ideas, kundi yung hamon sa ating lahat. Madaling sabi, katulad sa amin sabi, ay senior, eh edad lang yun. Ay paano yung kalusugan? Oo nga, Pwede gawing excuse mo na wag na muna akong Oo. asahan sapagkat May sakit nahihirapan ako. ako. Believe ako sa kanya at ganun rin ho ang, di ba karanasan natin kay Gani mga huling Oo, buwan niya, talaga nang hihina na siya. hindi na Pero siya makahinga. sasama pa rin sa mga meeting, mag-uusap. Siguro isa po yun sa hindi Isang lang aral. hamon at inspirasyon sa ating lahat hanggang kaya Gagawin. bibigay pa. Okay, sino pa? Susunod naman, ayan, tama-tama. Ayan, pinagsama ko ngayon sapagkat nagpicture si Tony Lavinia, yung kasama si Lisa Dacanay na presidente ng RICE at kasama nga itong Mga mga kabataan. kabataan galing sa Bataan, no? Pero nasa kaliwa naman, panig ni Tony, hindi yung bata kundi itong dalawang nasa Sila dulo, Jerome. si Jerome Montemayor po ang bagong executive director ng Foundation for Philippine Environment. At kanina nga nagkaroon ng Signing. signing ng Memorandum of Agreement. Hahawakan muna ng PRM sapagkat yung RICE ay hindi pa fully established at willing ho silang i-fund ang tipunin, i-edit at i-publish ang koleksyon ng writings ni Gani tungkol sa environment and climate justice. Kaya maraming maraming salamat at yun ang sinabi rin ng mga kabataan. Pinag-aaralan nila ang mga sinulat ni Gani pero sabi nga nila, sabi rin ni Jerome, eh syempre pagkabataan, ibang style nila, no? Kailangan TikTok. Hindi naman, pero ang punto is dapat ang lengguwahe mo ay naiaangkop mo sa iyong target. Communicate. Kasi nga lalong-lalo sila naman talaga ang kinabukasan ng ating bayan at ng kapakanan ng kalikasan. Ilalagay na po natin ang susunod na picture. Ito naman ang Anak. Mga dalawang anak. anak ni Gani po, si Tony, babaeng panganay, At at si si Carl. Carl, na siya yung kanina parang halos poetic na sinabing may Gani sa bawat isa sa atin. Ay nasa gitna sino yun? MC rin kasama ni Tony, si Joseph Puruganan po ng Focus. Adopted na rin. Lagi sinabi niya, parang anak na ako ni Gani sapagkat lalo na sa issue ng environment, si Gani ang talagang Climate nag-inspirasyon sa justice kanya. But more important, is challenge nga sa ating lahat, siya rin po ay komposidor, musician. Kasi nga yun rin ang binanggit kanina. Message rin ni Liling Briones na bakit pinaghiwalay ang science at art. dapat Pinaghiwalay yung arts and quantitative at sciences. gano'n at saka yung emotional, the inspirational. Kaya isa sa resolution namin kanina rin, maganda ang symposium, maganda ang book, pero baka magpa-contest rin Sa ng iba't arts ibang paraan, and hindi lang music. pagpinta, kundi music. Kasi I mean, parang nangyari sa Gumbusa rin dati eh. Nabasa naman natin yung sa kasaysayan, pero may pelikula na antig ang iyong ano eh, damdamin. Ay Okay. pelikula yun. Sa iba naman, ay, ano pelikula, Netflix na lang, maikli na lang. So mga challenges po yan, hindi lamang dahil ang issue nandyan pa, kundi paano ang forma ng pagpapalaganap at pagpapaunawa sa karamihan ng mga issue na pinaglaban ni Gani, patuloy pang mahalaga sa atin, pero sa ating panahon, sa ibang henerasyon, Yung nangangailangan ng ibang minention paraan. ni Attorney Lavinia na may kurso siya, hindi lang tungkol sa batas, kundi musika. O, musika nga, maganda The eh. law and music. Tapos pinagsama niya the law, music, film, and literature. Very good. So,
Importante sa atin yun na lahat ay magkakaugnay at importante, napakahalaga ngayon ng musika, ng literature, ng film. Kaya nga, di ba, sa social media, yung reels, yung short films na 1 to 3 minutes lang, ang laki ng influence nun sa mga At kabataan. TikTok, syempre. Oo, kasi hanggang 3 seconds lang ang attention span. Sobra naman. Ay, 1 minute naman. narinig ko yun sa AI, Sobrang ikli sa naman. General Intelligence. Ako nga, pag 1 minute, napapagod na ako. Si girly naman. Okay, lipat na tayo sa sunod. Mukhang ikli na ng attention span mo sa akin. Uy, dapat sabihin natin na ang galing kumanta rin ni Gani at maggitara. Oh, ang kanyang Oo. paboritong kanta Ay, ay Imagine. oo. Leninist siya. Kaya ang tawag sa ay Yan, hindi Leninist. Leninist, kundi Lenonist. Leninist. Oo. Ito po yung Signing. pirmahan. Akala namin ceremonial, pero naayos ang Totoo. staff work. Totoo na yan. Kaya abangan po sa loob ng isang taon, sana naman ay kasihan kami na may kapal at ng mga makakuha ng editors, manunulat at iba pa at mapaprint at ilolons next year ang collection ng writings ni Gani Serrano tungkol sa environment at social change. Pangalawang punto, alam mo Ano nyo, ba ang Foundation foundation? for Philippine Environment Saan is galing yan? one of the few. Normally, ang NGO sa Pilipinas, hindi ba Ay? humihingi ng funding from abroad, foreign, Oo. grant. Ang FPO is a Philippine Foundation. grant-giving Nagbibigay ng tulong ng sa tulong mga environmental sa programs. kabataan, sa NGOs, pero hindi lang sa gobyerno, puro civil society. Si Gani ho, Ang isa, after EDSA, I think just before the katapusan o ng term ni Cory at simula ng term ni Ramos, kasama siya ng delegasyon nagpunta sa Amerika para at ang kanilang ninegotiate ganito. May utang ang Pilipinas sa Amerika na negosya, pwede bang may debt for nature swap? swap. Ano yun? Na yung bayad Utang. ng Pilipinas sa utang sa Amerika, Ay sa halip na pera. thank you, sabi ng Amerika, gagastos sila. Yung perang yon ay itatayo bilang isang fund sa Pilipinas to be managed by Filipinos at may isa lamang government on the board. At yan ang Foundation for Philippine Environment. Ako po, for 4 years, naging board member rin yan. Naging president ka. No, and for 2 years, nung 4 years, naging chairperson. At pag ikaw ay chairperson, kahit hindi ka na member ng board, at lalo nang hindi na chairperson, you're a member, permanent member ng FPE. Kaya ang dilemma ganito. Ano? Pag ikaw ay permanent member, hindi pwedeng tumanggap ng tulong ang anumang organisasyong involved ka. Kasi sasabihin conflict of interest. Pero gumawa sila ng isang small exception. Pag maliit lang ang pondo, kahit ang organisasyon involved ang isang board member o dating board member, pwede. Pero hindi Ano pwedeng yung maliit? below 500,000 pesos. Okay. Kaya yung grant, Below that. kasi nga ang RICE ay hindi pa established. Ay ang PRRM mga hawak. Ay presidente ako ng PRRM. Paano ngayon yan? Conflict of interest. Kaya nga. Pero sinabing basta below 500 okay. at walang pupunta sa akin. Oo ka naman. Oo, ay malay mo, alam mo. Kaya, so yun yan ho ang spirit ng MOA ng Foundation for Philippine Environment. Ang pumira po ay si Marlon Palomo na Executive Director at sa kabila naman ay si Lisa na presidente ng RICE. At nasa likod, sabi ko nga, ako ang bumabasbas sa tatlo. Marlon, ayusin mo ang paggatos. Salamat, Jerome, siguraduhin bibigyan mo ang pera. At Lisa, siguraduhin mo makukolekta lahat ang mga writings ni Gani at malons natin ng maayos. Okay, proceed to the next. Malapit na tayo magtapos. Nagmamadali naman itong sige. Palagay ko yung sinabi ko niyang short ang attention span ng Gen Z. Trying to be Gen Z siya. Baka Gen G. Kasi gutom na ako. Sige. Malapit na ang hapunan. Okay, malapit na rin ang katapusan ng ating Senior City Kwentuhan. Ayan. Ayan. Kami yan. Next to the last.
Sabi O, nung ano yan? puro picture-picture, karami ng Oh. speaker po kung lalaki kayo. Alam mo naman, si Gani was a gender advocate, but we cannot really say kinakantsawan niya na ah, super ano siya, hindi. Kaya sinabi na lang niya namin, let the women come forward. And more important, na pagsama natin ang tema sa simula at Yes, sa huli. atin ito. Atin ito. Alam mo yung tatlong yun ang, anong tawag yun? Hand signal ng Sa atin ito. Kasi pag pag ganon, ano, yung west ang tingin, no? Oo, Pag west. ganyan po, ayun ay Westcom, yung Oo. Western Command ng AFP. Yeah. Pero sa harap po, atin Nakaharap. ito. Oo. West Philippine Sea, atin ito. At nandiyan po si Niva. Niva Gonzalez, environmentalist. Si Girlie Babaylan. Yes. Si Lolit Serrano. kapatid po ni Gani. At si Evelyn Evelyn. Serrano, ang unang Hindi, minahal. ang asawa ni Lolit, ang kapatid ni Gani, si Rick. Hindi si Lolit ang kapatid. Oo, pero si Evelyn Serrano, ang ang nanay. nanay ni Tony at ni Carl at naging asawa ni Gani. Kaya tamang-tama ang pagsasama ito. Kitang-kita naman ang mga tawa na. Una-una, kaya yan tumatawa na, nakakain na po sila ng tanghalian. Kasi busog na kami. Na ang sarap-sarap po na i-advertise natin. Ang galing yung Good food community. ang sarap po nilang at puro mga healthy. Natural, organic fruits and vegetables. At yun nga, wellness. It's a wellness mga chef na sasama nila. Ano ba yung mga native vegetables and fruits? At yun, primarily, ang papalusog din, hindi lang sa ating kalusugan, kundi para matulungan ang mga organic farmers. At pinakahuli, siyempre, host naman po ang PRRM. Yes. Kaya sa bandang huli, nagsama-sama rin kami. Hindi lang namin alam kung ano gagawin. Itataas ba ang kamao, ilalagay yung lab, halo-halo. Kaya nga, Lahat na. fragments, halo-halo. At sinabi, mabuhay ka, Gani. Ano? Yan po sa kaliwa, kasama namin si Eileen na tumutulong sa coconut. Si, ano ang pangalan? Singer ng Si ano, Cathy. si Cathy. Tapos ito si ano yan, magaling yan, nag-wild weekends, yung nagdadala ng mga bata at pamilya sa mga forest. At syempre si Atan Ronquillo na siyang singer, si Marlon, ang aming, si Divine, si Kai tatlong dekada na yata, higit na, ano ho, sekretary ng ng PRM sa likod ho, ang sa aming media, si Andy at Sarah po, si Kai. Si Kai at si Marlon ho ay parehong architect, pero architect hindi lang ng bahay, gusto nilang architect of communities, no? So, tulad ng our last poster. Slide, kaya nga nabanggit natin sa simula, fragments of remembrance. Kasi nga, siguro sabi niyo, kung ano-anong pinag-usapan itong dalawang ito, wala bang tumutuhog lahat dyan? Ano? Yung paring diwa po ng EDSA na parang kinatawan ng buhay at halimbawa ni Gani. Ano yun? Magparetrato tayo doon sa EDSA. Sige. Kasi ang ibig sabihin lang po doon, kasi kuminsan po sa Pilipinas, marami natin problema to the point na parang yung sa sine ng Gombursa, yung sabi niya, malas? Tayo ba'y sinumpa? Tayo ba'y malas? Wala na bang mangyayari? Ay kami naman po ni Girlie, kasama ng dalawa naming kaibigang matalik na pamilya, pair, couple, si Doc Eddie Dorot, si Oyen, si Jerry Bulata at si Salib at kami sinabi namin, we deserve better. Pero pag deserve better lang parang, we deserve better. No, we can, not ulit, we can do better. Maniwala po tayo na tayong mga Pilipino, mas marami pa nating kayang gawin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, kundi magtulungan, maghanap. Pero mahalagang maghanap rin ng angkop at bagong pamamaraan. Kaya kahit kami ni Girlie dito sa Senior City Kwentuhan, sa INET at iba, pinag-uusapan namin, paano kaya natin ma-improve at mas effective ang adult learning, even itong Zoom,
mag-iiba-iba ba ng host, iba-ibang topic, paano ko yan? Katulad na rin ng ating kinray na hindi Hindi nag-workout, pala. mag mag-collaborate ba sa ano, sa Radio Hindi Veritas, pala. atin itong program. Abangan May po, improve din. ang mahalaga rito, hindi tayo complacent. Yung, okay na, hanggang dyan na lang. Or worse, despair. No? Yung parang, na parang hindi natin kaya. The best of what we can do is still there. Nandyan pa rin. At yun rin po, deep down, ang ano paniniwala ni Gani Serrano. Hindi naman po siya idealist. Alam niyang maraming problema. Pero deep down, naniniwala siya Mhm. doon sa ano nga, sa tema ng Imagine. Pwede kong isipin there is something better. Pero hindi lang isipin. Sabi nga, hindi lang siya dreamer, he is Kundi. also a doer. Yes. At yun sana ang ating huling habilin sa inyo na hango sa pagkilala sa kabayanihan ni Gani. At sabi ng kanyang anak na si Carl, May may gani gani. sa loob ng bawat isa sa atin. Iba-ibang forma, iba-ibang challenge, pero maniwala tayo na merong kabayanihan sa Sa loob ng atin. bawat Pilipino at maghanap tayo ng katapat at pagsanibin natin yung diwa ng kabayanihan na parang sinasagisag rin ng moment of glory no ng EDSA, nagkasama-sama, mayaman, mahirap, medyo leftist, rightist, iba-iba eh. Mhm. Samut-sari, Mhm. diversity, Okay. nakahanap ng unity. Okay. It will not always happen Mhm. dramatically. It will not happen every day, but Mhm. it will happen from time to time. And Because it it will will happen happen. faster and more frequently if we look at the bayani and dagani within us and discover it in one another at pagtagpuin natin sapagkat pag nagsama-sama, medyo mas maraming magagawa kaysa kanya-kanyang paisa-isa lang. But there is still a personal, irreducible responsibility. Huwag mong intayin lang ang iba, tumaya ka. Pero hanapin mo iba sapagkat marami rin diyang nakikipaghanapan lang kung sino ang magkapanalig nila para makakambag tayo sa pagbabagong minimithi ng ating bayan at pangangalaga ng kalikasan. Okay ba Dakila. yan? Okay, dakilang dakila. But Ang of course, the par last word always belongs to Girly. Kaya I yield the floor to Girly Villariba oh, to give us the final word on this Saturday evening, February yes. 24. Na, Girly? naaalala ko kapag kinakausap ko noon si Sagani Serrano, kahit nasaan kami, kahit nasa rally, kahit nasa exile, kahit kung saan-saan kami nagtatagpo ng mga pagpupulong, ang pinakang itinatangi ko sa isang pag-uusap namin ni Gani ay yung tinatawag niya na mahalaga ang happiness. Ay, oo. Sabi niya, lahat ng ginagawa ko ay contributes to my happiness, but not just to mine, but to others. Kaya sabi ko, si Gani ay isang happy hero. Hindi siya yung Grim and determined. grim and determined kahit na ang dami ng pagsubok na hinarap niya. At nung nag-uusap nga kami tungkol sa kanyang cancer at napipintong pag-ikli ng buhay niya, nakangiti pa rin siya at sinabi niya, "Nothing stands between me and my happiness." Yun, malalim yun, ha? Hindi yun selfishness, kundi dahil nga may pagtatangi siya at pagmamahal sa bayan. Yun ang isang sinabi niya na that is part of my wellspring, of my source of happiness na nakakapagsilbi ako. And on that note, we can be happy citizens. Thank you, Girly, on this upbeat message on this significant day of EDSA Yes. commemoration, and doubly significant because we commemorate also and relive the memory of Gani Serrano.
go back also, mabilis lang sa nangyari sa atin dito, sa bursa at iba pang topic na bits and pieces, fragments of remembering. Kasi nga sabi po, may politika yan sabi ni Milan Kundera that the struggle of of memory yes, against forgetting yes. is the struggle of people against power. Mhm. So yung pag-aalaala at pagsasabuhay, hindi lang ng aala, pagsasabuhay ng inalala, Mhm. yan ay kasama ng lakas ng sambayanan para wag siyang masuppress Maluksa. at bumigay na lang sa tinatakda ng nasa kapangyarihan. Okay. And So, on that happy? note, sabi ni Girlie with her smile, be happy. Yes, I want everybody to be happy and productive. Hindi lang happy-happy, kundi active citizenship. Correct. So, dyan po nagtatapos ang ating episode 6 ng Senior City Kwentuhan. Sana po kahit bits and pieces ay may naka-attract sa inyo, nakapagbigay ng konting giliw sa araw na ito. And sana po may napulot kayong ilang aral. Naririto po kami at handang ulitin ang ating kwentuhan sa susunod na Sabado. Parehong oras, alas 7 hanggang alas 8. At Gabi. sana'y o ng gabi. Pagpalain tayo ng ang may kapal at sana'y maging maligaya ang ating weekend. Happy weekend. Okay. Muli po, salamat sa INET, particularly Adult Learning and Education Program, senior sa panahon ng COVID, Lapis Siso Channel at Philippine Rural Reconstruction Movement. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang ang Senior City Kwentuhan. Bye-bye.